Ngayon, kung ang pagtugon ko sa panawagan ay kasalanan sa mga politiko dahil sa mga personal lang nilang interes at mga political alliances lamang ang iniintindi nila, ay di bali na magkasala ako. Manila is the window of opportunity, the capital of the country. A lot of Filipinos have a story to tell. It's a melting pot of the country. Sa totoo, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan ng lungsod ng Maynila. Sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor o politiko o mayor o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yun at lilingunin ko yun habang buhay. Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, finally live at Paco's Place, Isko Moreno. Yeah. Hello. Hello sa ating mga kababayan dito sa Estados Unidos na nanonood at sa buong mundo. And of course, sa mga batang Maynila dyan sa Gedli. Kamusta kayo? Nandito kami ngayon ni Paco sa San Gabriel. Alam mo ba, first of all, I would like to say I'm very, very proud of you. Oy, thank you. As in, andito na ako sa Amerika, pero lagi ko pinagmamalaki, oh my God, naabutan ko yung taong yan, and yung taong yan may gintong puso. And that's you. Thank you. Para sa kaalaman ng ating televiewers, si Paco naging kapitbahay ko. Yes! Hoy, mga taga Horseshoe. Yeah. Horseshoe Village, shout out. Naalala ko yun. Those were the days, di ba? And 93, 94, 95. At nagbanda pa tayo, di ba? Yes. Kasi may bisita ko siya. Lagi siya may bisita doon sa apartment niya. May bisita rin ako doon sa apartment ko. As in literal, magkatapat kami. Yung bahay natin. Nakakatuwa. Those were the days nga talaga. So I'm gonna go straight na sa meat and potatoes para at least talagang engaged sila. When you were mayor of Manila, it was a totally different place from where it was to what you did. Pero ngayon in 2024, it's began a decline. Why? I really don't know the answer. I'm not in the position to state what I mean. Well, from a constituent's perspective. Nakakalungkot lang. No? Yes, Manila is the window of opportunity, the capital of the country. A lot of Filipinos have a story to tell. Yes. About Manila. Hindi nag-drop by sila doon, nag-aral sila doon, namuhay sila doon, nagpapamilya na sila doon. It's a melting pot of the country. Through the years of some neglect, nag-deteriorate talaga ang Maynila. So it took time for me to take the lead. No? Almost 20 years bago ako naging mayor. 9 years akong councilor. Yes. 9 years akong vice mayor. Then, salamat sa mga taga Maynila. Binigyan ako ng chance na mag-mayor. Nataon pa na nagkaroon ng pandemic. Diba? Oo. Tapos yun, salamat sa mga empleyado ng City Hall. Hindi namin magagawa ma-survive almost 2 million population during the pandemic without the help of each and everyone in the city government. Yun naman ano ko rin sa kanila yun. I owe it to them. I cannot do it alone. And because of that, nag-transform yung Manila. Manila got notice again. In fact, so many awards we've received during that time, whether it is a program of governance or pandemic approach, maraming ang national policy na nanggaling sa Manila. Right. It started in Manila. And the peace and order situation was confronted, the cleanliness, yung pagiging maayos, so panatag na pamumuhay sa Manila. Na-achieve yun ng mga taga City Hall para sa aming mga mamamayan.
sa lungsod. Then even the world started to recognize us sa mga competition, Bloomberg competition, sa business sector, anywhere, ang dami. Basta nabuhay bigla. Nagkaroon kami ng, for the first time, seal of good governance sa DILG at that time. And I think from number 15 out of 17 LGU in Metro Manila, we became number 3 in just a year or two. Sa awa ng Diyos. Now, with regard to your question, I really don't know the answer. But I'm really sad with the recent assessment by the world. Yun nga, yung naging fifth riskiest city sa turista ang Manila. All over the world yun, ha? Yeah, saka yung yung crime index namin naging number 1 ulit sa buong mundo. So parang nakakalungkot lang bilang batang Maynila. Very sad. May awa ang Diyos, baka ma-recover ulit someday. Oh, sige. Speaking of baka ma-recover ulit, would that have anything to do with you? Are you still in a position to run for mayor again? Or tapos na yun? Well, kung nagawa dati, hindi naman imposibleng magawa ulit na ma-recover yung katanyagan ng pagiging batang Maynila. Yeah. Ang tingin kong pinaka-importanting dapat talaga tugunan ng pamahalaan as a government, as a whole, no, is yung hirap ng buhay na dinaranas ng tao. Like in the case of Manila, no, marami sa aming mga kababayan namin talaga naghihirap. Lalo ngayon, nowadays, mga Pilipino nating kababayan as a whole, as a nation. Because of, uncertainties in the world, economic challenges, and so on and so forth. Pero yung si Juan de la Cruz, o isang batang Maynila, pamilya na isang batang Maynila, is talaga yung mga pangunahing bilihin, hindi na mapagkasya yung kinikita nila sa nabibili nilang kailangan, yung mga kakailanganin sa araw-araw. I think yun, it should be addressed. Kailangan yun harapin. Okay. So from politics, 20 years, like more than 20 years in politics. Half of my life was dedicated to public service. Nung nag-counselor ka, I was still there na parang, Tubigo ito Talagang yes. Did you ever and all the way to what? To Vice Mayor. Yeah. Vice Mayor. Tapos nag-national government din ako under President Duterte. I was appointed as the chairman and CEO and chairman and president of the North Trail. No? Yan yung ginagawa ngayon na Tutuban, Malolos, Galing, Clark trend. No? Ano na yan? I think in 2 to 3 years now, there will be a line diretso na sa airport ng Clark from Tutuban sa Tondo. Wow. Then a few months thereafter, I got promoted to be undersecretary of DSWD. So yun naman pinaka-paborito ko. Anything kasi social services, yun ang paborito ko lagi. Anything nakakapakinabangan ng tao, talagang yun, medyo lagi akong excited. Ang nakakatuwa, and I wanna know this, nung bata tayo, masaya but you've always had, hindi ambition, you've always had a goal, you've always had a dream. And I remember, pag nagkwekwentuhan tayo, you are the type of person who is always grateful. Of course. You know, like sa Diyos lalo na. Amen. Yes. Sa Diyos lalo na. Kaya nga Manila, God first dahil doon, di ba? Now, when you went back to school, was it political science that you took, or you just wanted to finish your education? Ano bang? Nung nagsimula kasi ako sa pamahalaan, high school finish ako. Yes. Because at that time nung ma-discover ako ni Daddy Wawi at dinala ko kay Kuya Germ sa That's Entertainment, kaka-graduate ko lang noon ng high school. Right. No, sa Tondo High School. Then gusto ko maging kapitan ng barko.
So that's why nag-enroll ako sa PMI, Aha. Philippine Maritime Maritime. Institute sa may Santa Cruz. Sabi nga namin, para lang malapit sa ilog. Ayun daw yun eh. Totoo naman katabi ng ilog yun. PMI. Santa Cruz. Tapos, abruptly nahinto yun dahil na-discover ako mag-artista. Have you ever wanted to make a difference in people's lives as you make a difference in your life? Maybe a career in the healthcare industry is right for you. Well, think about this. A good work-life balance, competitive compensation, flexible schedule, fulfillment as you make a difference in other people's lives and your own life. In as little as 6 months, you can be a dialysis technician, and for over 10 years, Dialysis Education Services here in Southern California has been helping people fulfill their dreams in starting a career in the healthcare industry. So what are you waiting for? Enrollment is going on right now. Call the number on the screen or visit dialysiseducationservices.com. Now back to the program. Tapos, abruptly nahinto yun dahil na-discover ako mag-artista. And then, yun. After 5 years doing showbiz, I opted to pay it forward. No? Sabi ko, Exactly. Yan eh. yung sabi ko, sa dami siguro ng natanggap ko sa buhay, bakit ba hindi ako maglingkod sa tao? Ano lang yun, from nowhere, nagda-drive lang ako sa Moriones, nakita ko, may mga greetings yung mga politiko. Sabi ko, sali kaya ako dito? Wala talaga, hindi ko alam ang trabaho na maging konsyel. Nung manalo ako, natakot ako eh. Mambabatas pala yun. So, nung napapahiya din ako noon sa sesyon, marami rin First, neophyte ka pa nito. First year, okay. Nakukutya ako noon na masama ako mag-English kasi talagang good for 5 minutes lang ang English ko eh. Pag nagde-debate minsan, so nakukutya ako, tanga, bobo, pa-cute-cute lang yan, and so on and so forth. Did you take it personally? No, I just wanted them to stop. So Okay. I went back to school. No? I am grateful to NCPAG, National College for Public Administration and Governance. I went there because I've heard that Bilma Santos, Mayor Bilma at that Yes. time, went to the executive program or short courses. So I went there, sabi ko baka pwede rin ako. Yun, tas bumuo lang sila ng a couple of individuals. Then we started doing the first course na kinuha ko is local legislation in-offer ng UP. Then I went back for another course, local finance. Tapos yung maswertehan ko naman si dating Vice Mayor Danny Lacuna. Yes. No, sinabi niya na mag-aaral ako. So tinapos ko naman yung kolehiyo ko. Kaya malaking pasasalamat ko kay Boss Danny. So may mentorship din talaga, no? Mentor ko talaga yun. Mahal na mahal ko yun, si Danilo. Tapos yun, tapos ko yung kolehiyo ko. Nagkolehiyo ako proper. Ang mga kaklase ko naman, mga taga City Hall. Nagka-classroom kami sa Makati. Nagka-classroom kami sa City Hall after 5 o'clock hanggang sa matapos ko through the years. Then I went to law school. So undergrad muna bago law school? Oo. Nung graduate ako, dinediretso ko na. Nag-aaral ako sa Arellano up to second year. Then I got elected as Vice Mayor of Manila. Right. Then I have to stop because at the time, nung konsyel kasi ako, isang distrito lang. Nahiya naman ako sa taong bayan. Oo ka. Nung naging Vice Mayor na ako, 6 na distrito na. And I always go around the city. Walang oras yan. Maga, tanghali, hapon, madaling araw, gabi. The typical me. I always go around with people kasi doon ako nakakakuha ng impormasyon yung tunay na sitwasyon ng taong bayan. So sabi ko, I have to stop. Then after so many years,
Then I heard about this course being offered by Harvard, JFK School of Government in Harvard University. Yun, sabi ko, sige nga kako, tirahin ko nga ito. Ayun, katwiran ko, wala na mawawala sa akin. Di ba? So, ang problema, nung nag-a-apply na ako, yung first page, madali lang. Kasi ang unang tanong, name Yung pangalawang tanong, address siguro naman kaya ko na sagutin yun. Tapos, nung second page, may essay. Nako, nadali na. O, tinitira ko yung essay. 500 words Oh. English? English. Sama ako mag-English. Naku, Diyos ko. Super santo. Kung ano sama ko kumanta, siyang sama ako mag-English But, kasi sabi ko nga, I always believe, wala na mawawala Sabi nga ng nanay ko, huwag mo intindihin yung sinasabi ng ibang tao, hindi mo makakain yan. Amen. Ako naman, ang gusto ko naman talaga to equip myself, to be better in public service. Because I saw it. I saw the importance of education noong nasa gobyerno na ako. Yeah. Kasi, maaari kang sikat, maaari kang binoboto ng tao, pero pwede kang paglinlangan ng mga nakapaligid sa iyo. Mm-hmm. That I don't want to happen. I may have the heart, but if I don't have the mind, which you can borrow, which you can hire people, best people in your surroundings. Henry Ford. But you have to know what you have to know the right question. So that you will have the right answer. Correct. So, the only way to do it is to pursue. So, mangyari, awa naman ng Diyos, nung nakaka 250 words plus na ako, tinira ko na lang, pinasa ko. Kasi hindi ko na kaya and I don't wanna lie. Dumudugo na yung ilong mo. Katabi ko pa yung ESME ko nung madaling araw nung tinitira ko kasi nung kinakapos na ako, misis ko lasalista Inglesera yun sabi ko sige tama na yan kasi baka naman ma-obvious na masyadong maganda. Polished. Polished. Pinasa ko. Salamat sa Diyos, after a week, I was in a lobby of a hotel. Nag-notify yung Gmail. Then I saw JFK School of Government, Harvard University email, parang pabukas kong ganyan. Dear Mr. Dumagoso, we would like to welcome you to JFK School of Government. Napasigaw ako. Ayun, nadali ko. Ayun, alam mo, that was 2012, no? Alam mo, maraming paraan ng Diyos Tingnan mo. The course that I took doon sa Boston is Leadership in Crisis. And one of the few courses or subject matter that we discuss is yung Katrina. Yeah, Hurricane Katrina. Yes. It's a chaos. It's parang pandemonium yung problema ng Amerika noon about Katrina. No, then yung movie na Sully. How do you pronounce that? Sully? Yung Hudson River incident. Yes. Pinapakinggan namin yung black box nun, yung original conversation ng piloto. Ni Captain Sully. Yes. Yun. Akalain mo bang magagamit ko yun na maging mayor ako? Ang pandemic, no? Yes. Leadership in Crisis. So, nung natapos ko yun, sinagad ko na yung challenge. Sabi nila, ang number 1 university daw is Oxford University sa London. Vice Mayor ka pa nito Vice Mayor ako nito. Tira lang ako ng tira. Na-addict ako sa pag-aaral. Ganun din ang tanong. Address, name, second page essay. Kinapi-paste ko lang. Yung sinabit ko sa Harvard. Di naman sila nag-uusap Ayun, nadali ko. Awa ng Diyos. Then I went back to JFK for another course. So I went there twice, one in Boston. Then yung professor ko, pinadala ako sa NUS to take a day sit-in student sa class niya sa National University of Singapore. No, ayun, nagstay din ako doon for a while. So those are the courses or tools
that I acquired to better yourself. Yeah. Especially in your field of undertaking. Awa naman ng Diyos, lahat ng halos pinagpuyatan, pinagpaguran, nagamit ko naman nung pandemya at nung naggugobyerno na. How did it feel, I'll jump how did it feel being mayor of Manila, capital of the Philippines, during the pandemic? All eyes on you yan eh. Actually, everyone is confused. I, for one, and many others are really confused because there's no playbook about the pandemic. Yes. The last pandemic was 1918. Spanish flu. Yeah, but it was not recorded properly. So the transmission, the infection, the gravity of yung bilis ng paglipat ng infection, wala kang makitang playbook eh. But kaya nga salamat sa Diyos because of foreign studies, yung exposure ko sa iba't ibang parte ng mundo na sa mga institusyon, nagkaroon ako ng mga kaibigan. And because of that, nagkaroon ako ng access to developed countries like America, FEMA, and FEMA. COBRA, no? In London. So, maswertehan mo naman, first time in history na halos lahat ng ambassador ng mundo pumunta sa City Hall nung time na mayor ako. Nagbibisit sila. So nakabuild ka ng network? Yes. So I asked the British ambassador, that was December 2019. Yeah. When it is happening in Wuhan, and I've been watching the news, monitoring it, yung bulusok ng numero ng infection. So nagtatanong-tanong na ako. May kutob ka na nito na? Yes. Kasi nga yung bilis ng infection. Remember, yung Spanish flu took months bago kumalat. Because wala namang eroplano at the time. Correct. But nowadays, it's easy. An hour or two, you can be into another country. On your first, second day of infection, parang wala ka pang nararamdaman. Yeah. Para ka lang may sinat, all of a sudden, meron ka na palang COVID, no? So, madaling matransfer. So, sabi ko doon sa ambassador, can you set me up a meeting with your principal? So, pinadala ako ng British ambassador. I went to London, February. Naku po siya pa-quarantine na yung... Pa-quarantine na, paputok na to. Yeah. So, I met with the head of the COBRA, Corona British Response Agency, and binigyan niya meron na silang plano. Wow. Yeah, meron na silang manual. And then nagbi-meeting kami, no? Kasama ko yung mga staff ko. Nag-uusap kaming ganyan. Sabi ko, ito, pakapalan lang ng mukha. Sabi ko, can I have a copy of that? Sabi niya, sure. Mabait naman yung mga Briton. Ginawa ko, kumuha ko ng kopya. Kaya yung pangalan ng programa nila, yung approach, no? Yeah. Code M. Code M. For what? What's M? Yun din ang ginawa natin sa Manila. Code M. Kaya halos copy yun. Except for the weather. Kasi wala naman tayong winter, no? Yes. May projection of death na sila doon. Was it, when you saw the projection of death, was it sa kanila? Yeah, nakakatakot. They already accepted that millions will die. One good thing about developed countries is yung acceptance of facts. Kasi yung pagsisinungaling, alam mo, yung niloloko mo yung data mo, most likely, maloloko mo rin yung solusyon mo. Sa kanila, tanggap na kagad nila eh. So, if that thing will happen, ready sila. Nung nakita mo yun, did you think of Manila and your constituents nung time na yun? Mas matindi sa atin kasi sila, ang spacing ng bahay, yes, malalayo. At saka may countryside sila eh. Diba? Kaya sa Manila, siksik. So, yung Code M is... Code M, ang ibig sabihin, contain, delay, and mitigate. Okay. Contain the infection, delay the growth,
and mitigate the socio-economic impact. Kaya nung ginawa natin yon, kinopya natin halos yon, kinontain. Ayun na yung mga lockdown. Yep. Delay the growth. Yung certain policies. Saka yung, Mitigate. ewan ko kung naalala mo yung sa Maynila, walang magugutom sa Maynila. Yung, May rasyon. every month yun. Kaya yun nakabox kasi ahead of time, pinrepare na namin yun. That runs for about 6 months straight. Ito yung mitigate the socio-economic impact yes. ng COVID. Kasi mawawalan trabaho, magugutom, dikit-dikit kami, siksikan kami sa bahay, yung spacing, lalo na sa mga challenging areas. So, that's why nagtayo kami ng maraming quarantine area thanks to donors. Tapos yung tinayo namin yung Manila Field Hospital. Kinonvert namin yung mga wings ng hospital as COVID center, particularly Santa Ana. Then ahead of time, wala pa yung vaccination, we bought already refrigeration. Nagtayo kami ng COVID refrigeration area, COVID vaccine refrigeration area. Meron kami -80 for Pfizer, -70. So kumbaga na-prep nyo na. Yes. Then we are the only local government in Philippine history na naka-acquire ng COVID vaccine. Right away. Nung naging available siya, I've talked to the Chinese ambassador and I told him, you know what, I really need to acquire the medicine or the vaccine. Sabi, it cannot be done. Nobody will be allowed in as local government unit to acquire the vaccine. Sabi niya, kailangan through national government lang. Sabi ko, what if I get the clearance from the national government that I can acquire through our money? Pera namin sa Maynila. So coffer ng Manila. City government. Yes. Kasi naganda na kami, nangutang na kami. Marami na kaming hinanda dahil wala naman kaming pera. So ginawa namin, inutang na namin lahat kagad. Lahat ng mga, because of the plan, yung mga projection of cost to protect every single person, bawat isang buhay sa Maynila para maagapan namin. Sabi ko naman, naman pwede naman natin bayaran yan pagdating ng araw. Ang importante ngayon, ma-survive ang tao, Amen. Walang magutom, walang mamatay, hanggat maaari. Kung meron man, malimitahan natin. So, yung gamot, yung hospital, yung refrigeration, yung vaccine particular, napayagan ako ng national government, so nakabili kami. So may sarili kaming bakuna. Kaya ang ginawa naman namin, hindi naman namin pinagdamot. Winelcome naman namin lahat. From all adjacent cities. Yes, kung sino man yung pupunta sa Maynila. Kaya meron kami mga 24-hour vaccination site, meron kami vaccination sa mall, sa kalsada, sa barangay, sa health center, sa ospital, and so on. And so, tuloy-tuloy. Kasi meron naman kami storage facility. So, yun, nairaos namin, tapos may kumakain, tapos pinapagawa namin yung ospital, pinapagawa namin yung eskwelahan, pinapagawa namin yung housing, pinapagawa namin yung mga pangarap namin for a long-term program. Yung housing, healthcare institution, at saka educational institution. So sabay-sabay nangyayari yon. Every day, pandemic, buhay ng tao, tapos yung kinabukasan ng tao, sinasabay namin gawin. Ina-anticipate mo na. Maswerte lang kasi may plano. Yes. Yun ang inabatan talaga namin na ito magiging gastusin natin. Mabait naman yung mga bangko ng gobyerno, no? Yung Land Bank, DBP, maswerte naman kami sa kanila kasi maluwag silang magpahiram noon sa mga local government. Especially in the case of City of Manila. Kaya na-survive namin lahat. Yung hanggat maaari, yung mga tao na limitahan, yung mga nadisgrasya, marami na buhay. And I'm very happy. Even meron kami mga 84, 90 years old na mga lolo't lola ko. Yan, pinakamamahal ko. Shout out nga pala sa mga lolo't lola ko. I love you. Yung mga senior citizen, no?
ano yun, mga nangabuhay yun, meron kami mga 45 days. May ano tawag dito? Intubate. O yun, nabubuhay. So yung ligaya nung, alam mo yung kahit gumasos ka ng bilyon-bilyon, you won't blink an eye na naggastusan, di ba? Yeah. Hindi mo pipikitan eh. Buhay ng tao kapalit buhay mo ng tao eh. So yung bawat isang buhay na masusurvive mo is worth the puyat, the gastos, at lahat ng pamamaraan. Parang ano yan eh. The way I look at it, no, ang isang lungsod, like in the case of City of Manila, no, high profile kayo, ha? Yung para kang ama ng tahanan. Alam mo yung mga tatay, nanay na nanonood ngayon, halimbawa, pag nagigipit sila, lahat yan ginagawa ng paraan ng magulang. Very normal. Yep. I think not only for Filipino culture or customs, but ganun talaga maging magulang. Ganun din ang pagiging mayor ng Maynila. Hindi ka magrereklamo kung may pera o wala. Hindi ka magrereklamo kung may resources o wala. Kasi you took the job eh. Yeah. Kailangan gumawa ka ng paraan. Kailangan mong gawa ng paraan bilang isang magulang. And pinagpapasalamat ko naman sa Diyos at sa mga institusyon, financial institution, pinagpapasalamat ko naman sa mga empleyado ng City Hall and the people of Manila. Very cooperative sila and very understanding. Yung inaasahan naming hundreds of thousands na mamamatay sa amin ay hindi namin narating. Amen. In fact, modesty aside, alam mo ba, Paco, I think you can Google this, no? Ang Maynila, at the time, I think, ang tanging local government unit ang nakakabili ng gamot. Wow. Remdesivir, Parisitinib, Molnupiravir. Alam mo itong mga mamahaling gamot to by the hundreds of thousands, 30,000, 50,000, mga ano yan eh. Yeah. Gamot na yan mismo sa pag may COVID ka, especially pag may malala na yung sitwasyon mo. Ang pinakasumikat dyan, yung Molnupiravir, no? Kami ahead of time, meron kami. Because yun pa rin, dahil nakapag-access ako sa mundo, nagsasalita pa lang yung World Health Organization, kausap ko na kagad yung MHD. Sabi ko, ano yung sinasabing gamot na approve na sa kanila? Yun. Tirahin nyo na yan, hanapin nyo na yan. Tapos siyempre, sagot na naman, wala tayong pera. Huwag nyo intindihin yan, sabi ko. Kahit gusto mo, kahit yung relo na City Hall, dali mo kay Tambunting, ipasanla mo yan. Mabuhay lang yung tao. Amen. Kasi ako, yun ang paniwala ko. Kasi galing ako sa hirap eh. Yeah. Galing ako sa wala eh. And minsan kailangan mo itawid eh. Pag galing tayo sa wala tayong excuse eh. Didiskartehan mo eh. Yes. Hindi po pwede yung hindi naman po pwede yung ikinikipit balikat mo lang. Parang correct. Binabaliwala mo yung sitwasyon at sasabihin natin sa tao, pasensya na tayo, wala tayong pera. Ba't pa kayo nagpunta sa gobyerno? O kung puro pasensya pakakain, baka magka-diabetes yung mga mamamayan mo. Puro pasensya na lang ang pakakain natin sa kanila. Pasensya, crackers. Ewan ko, kanya-kanya lang tayo ng pananaw. Ako kasi, alam ko maging wala. Yeah. At ang tanging sandalan ng taong like sa Pilipinas, no? Tayo, I don't know with the other part of the world, sa Pilipinas, kapag talagang gipit ang tao, ang huling sandalan niyan, gobyerno. Yep. Kasi sa kamag-anak nga nila, gipit na rin eh. So takbuhan talaga niya ang gobyerno. Ngayon, tayo bang gobyerno may tainga, handang makinig, may oras para tugunan. Tapos, meron ka bang abilidad para gawa ng paraan. So, you don't complain. You find ways. Sabi nga nung BDO, plugging pa BDO. Yeah. Sabi nga, we find ways. Okay. Awa ng Diyos. Nakaraos naman. Alam mo kung anong gusto ko malaman kung anong takbo ng utak mo is nagpunta ka ng UK na kuha mo yung Code M. You saw the statistics. What was the conversation you had with your wife? Because, oh my God moment yan eh. Remember, may critical thinking ka. Muntik akong ma-lockdown. Kaya sa UK? Pagkakuha, sa world lockdown, di ba? Yeah. Bawal na yan. Lumipad, yeah. A few days before that,
lockdown. Yung buong Kaya pag mundo. kukuha ko ng plano, umuwi na ako kagad. Pero what was the conversation in the bedroom kayong dalawang mag-asawa? Kasi Well, there's a politician, Isko Moreno, and there's a husband, father, Isko Moreno di ba? Ayan naman pinagpapasalamat ko sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. They paid the price. Paco, I think yung mga taga City Hall ng Manila alam to, or some people of Manila. You know, pagbukas ng mga regulation, pag-umpisa ng mga regulation, pag-start ng lockdown, 3 months hindi ko kinita pamilya ko. Wow. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Tutulog ako. Kaya nakikita ako ng tao, minsan naka-short na lang, naka-chanelas. Yeah. Pinatatakbo namin ng gobyerno ng 24 hours. Seeing them is already a luxury. But I cannot afford luxury at that time. Umaasa yung 2 milyong Manileño na may gobyerno silang masasandalan. So, well, thanks to technology, pa-FaceTime kami. Right. Pero 3 months, tutulog ako sa City Hall, 24 hours, pinatatakbo namin yung gobyerno, tapos chinecheck ko yung mga lolo't lola ko ba, nakukuha nila yung vitamins nila, tapos yung nagpadala pa ako nung gatas para lumakas yung pangangatawan nila, yung insure, yung Yeah. medyo yayamanin yung Iba-ibang ibang level lang gatas yun. Kasi gusto ko nga malakas yung mga lolo't lola ko, yung mga senior citizen. Yes. And di ba nung kasagsagan ng COVID, sinasabi sila ang top pwedeng. Sila ang number 1. Yeah. Even the scientific studies being given to us, sila yung vulnerable, yung may sakit at saka yung mga may edad. Ayan. 3 months hindi ko yan kinita. Yung ayuda, kailangan ba na ibigay na? Gaano nakabilis? Right. Tapos yung gamot, dumating na ba? Ilan ng pasyente? Tapos yung oxygen. Nagkandaubusan ng oxygen. I don't know if you remember that. Ang Maynila, kampanteng-kampante. Kasi ahead of time, bumili na ako ng maraming tangke. By the hundreds of tanks ng, I think it's 50 kilogram, what we call it. May level ba sa malaking tangke? Inimbak na namin ang inimbak. Kaya nga minsan napapagalitan ako ng mga ibang mayor. Bakit daw, tawag dito, binibili na namin lahat. Ay, hindi ko naman binili ni lahat. Binili ko lang ahead of time. Correct. Kasi ang isang kailangan ng COVID patient is yung regular, yung oxygen niya. Oxygen level niya. Kailangan laging nandiyan. Yung oxygen, pag nahigop na, wala na yun . So we have to buy. We have to acquire. Thanks to our doctors. Yung mga doktor ko sa ospital, sila rin na nag-aabiso sa akin, yung mga infectious doctor. Yeah. Sila nagbibigay sa akin ng information. Ako naman, I take their word for it because sila yung nakasalang sa... Actually, expert, di ba? Yeah. Expert, of course. And having said that, nung nagkakaubusan ng oxygen, pati sa India, remember, nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, awa ng Diyos, panatag ang pamumuhay ng tao. Lagi kami meron ngayon, sinishare naman namin yan, yung mga baricitinib, molnupiravir, sa iba't ibang tao. Sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila. Ang katwiran ko naman noon, ipagpasalamat natin sa Diyos, hindi natin nagagamit. So, we are in a good condition. Yes. Depende sa perspective yan. Sabi ko, kung makakapamuhay tayo ng payapa at panatag, at kung maiduduktong pa natin yung kamay natin, na mayakap pa yung iba, bakit ba hindi? Total, wala namang boundary itong pandemic. Wala naman itong pinipiling lugar, wala naman itong pinipiling tao. Mayaman, mahirap, middle class, pwedeng tamaan. Kahit sino pwede. Bilyonaryo, milyonaryo, mahirap, nandoon sa hallway, pantay-pantay sila doon. Naghahabulan ng hininga. So these are the things that kailangan mong palawakin yung pag-iisip mo at damdamin mo. Kumusta yung stress level mo? Hanggang Mars. Di ba? I mean, yun ang abang kinikwento mo lahat ang iniisip ko, oh my God. Pero alam mo, Paco, yung dyan, ang sukli, yung report. Kasi morning, larga sila.
Trabaho lahat ng ginawa namin ng pinlano namin ng gabi. Ang adjustment niya kasi gabi. Yes. Gabi naman, bibigay sa akin lahat ng data. Ako, bago ako, minsan hanggang alas 2, alas 3 madaling araw, may kausap pa ako ilang opisyal, tapos ipa-plot namin. No? Tapos trajectory. Yes. Tapos, yung pinakagusto kong report, ilan yung lumabas. They survived in 14 days. Yun naman, nakakatanggal ng pagod. Diyan ko yung naikukwento sa iyo, pati yung mga 90 years old, 80 years old, 60 years old, na nangabuhay, ikinalulugod ng pamilya nila. Yun naman, tanggal na lahat ang stress mo, tanggal na lahat ang pagod mo. Basta may mabuhay na isa, araw-araw, happy kami. I always congratulate all the doctors, nurses, all the frontliners. I always send them message, sometimes small token, food, and all other things. But I make sure na meron silang PPE, I make sure meron silang bakuna, I make sure na meron silang gamot. Kasi kahit anong galing ng doktor at nurses o medical frontliners, kung wala namang gamot o gamit, baliwala din. In fact, modesty aside pa ako, bumili pa kami nung oxygenator sa Singapore. Yung nagki-create siya ng oxygen. Tapos meron din kami yung mobile x-ray. No, yung mobile x-ray, nakahirati yung pasyente, hinang-hina. Pwede nang tirahin doon sa kama. Yan, hindi na kailangan tumayo. Hindi na kailangan tumayo. Lahat yun, we made it available. Testing facility. Ang dami yata namin testing facility. Sa Katiway, walang toss gas. Yun ang maganda. 1-2 sawa, dot-dotin mo ng dot-dotin yung ilong mo. Kasi bawat ospital, nilagyan ko ng testing facility. Bumili kami. Anong tawag yun? Abot pa yung abot, binili. Yung ganun. Makina pa yun Architect 2000, if I remember it right. Saka Architect 3000. It's a machine for COVID testing. At the same manner, pagtapos ng COVID, marami nang pwedeng matest doon sa machine na yun. So, value for money siya. Then we had the COVID-19 facility, testing facility in Santa Ana Hospital. Sa lahat ng hospital namin, halos nalagyan namin ng mas mahirap gawin pala yun. Yung room magko-convert, no? Magko-convert. Kasi may certain rules and regulations na kailangan mong yung hangin. Yeah, kasi infection control Yun, parang gano'n, something like that. Mahirap siya makuha pero na-achieve naman namin. Kaya naging model ang Maynila. Most of our COVID policy, whether economic, peace and order, gamot, o medical, even facilities, yung Manila COVID Field Hospital, maganda istorya nun, Paco, sa mga viewers natin. Nakita ko yung India incident. In shortage ng facility. At nakita ko yung humahagok yung tao papunta ng emergency room, yung nagaganon. Tapos kumukullaps na lang sa hallway. So sabi ko, alam mo, kahit anong dami ng ospital natin, mapupunuan tayo. So we have to create a facility dedicated only for COVID patient. Sabi niya, sir, wala na tayong space. Sabi ko, then we create space. Sabi ko, alam mo, meron akong idea. Parang nakita ko sa China. Meron silang binild sa playground. Sabi ko, tawagin mo nga yung PTA, Philippine Tourism Authority, National Park. Sabi mo kung po pwede, kasi sa kanila nakatangan yun. Sila jurisdiction nila, yung Luneta. Sabi ko, pahiram ka mo nung Burnham Green. Okay. Yung green, tapat ng grandstand. Yes. Sabi ko, laki yun, marami na kami nitong facility sa mga school. Pero tumutukod pa kami. But again, we project the worst case scenario. Then, sabi ko, ito design. Parang International Space Station, sabi ko. Mga container van yan.
ididikit-dikit natin. Tas i-build natin as hospital. Thanks to Architect Balmoris and Engineer Andres, at yung... In-insulate nyo pa yun, ha? Ano yun? Alam mo, natayo namin, embedded ang oxygen. Uy. Inlay. Yeah. May pipe. May pipe inlay. Yeah. Yung parang ganyan, yung tubo yan, ganyan. Yung oxygen nun, mismo sa kama. Galing, oh. May banyo, may paliguan, may nurse station, bawat alley. Nung dinidesign namin, sabi nung mga tao sa sito, sir, matagal po gawin yan. Yun ang tatanong ko nga eh. Sabi ko, gaano katagal? Sir, mga 6 months. Sabi ko, alam mo, yung teacher ko nung elementary may sinabi sa akin, ani mo panda mo kung patay na ang kabayo. Sabi ko, kung 6 months yan, kako, edi patay na tayo lahat. Correct. Kako, gusto nyo pa ba makita yung nangyari sa India? Sabi ko, gusto nyo ba lasapin ng mga kababayan nating Manileño yun? Sabi ko, wag na tayo umabot sa ganun. Naghanap na naman ng pera. Pera na naman. Laging pera problema ng gobyerno. Pag pera ba, ikaw ang kailangan humarap at ikaw ang kailangan mangutang? Yes. Kailangan mo mangutang as government. Because the buck stops with you, di ba? Of course. It is your decision. It is your call. Tapos yung konseho ng Maynila, aprubahan yun. Right. Ng konseho. Pero more than anything else, money is just money. It's always about a life. Every life, bawat lives or buhay ng tao mahalaga. So, okay. Before that, hold that thought. Konseho ng Manila, ikaw, you have to present your case sa konseho. Sa konseho. Pinapaliwanag ko sa kanila. Pinagsesesyon ko sila ng madaling araw. Okay. Kahit madaling araw, pinagsesesyon ko sila. Kung ako nga, hindi natutulog eh. Correct. Ang katwiran ko naman, kailangan namin mag-extra effort eh. Yeah. Pero pinagpapasalamat ko naman sa konseho. Kahit na lalo na madaling araw, nagsesesyon. Yeah. Para maaprobahan lang. So tapos? Anyway, eto na. Sabi ko doon kila Engineer Andres. Sabi ko, dapat yan 2 months. 2 months? 300 plus bed capacity. So, sabi, 100 plus container to Wow. Dati 40. Sabi ko ganito, ano kulang? Sir, kukulangin talaga tayo sa oras. Galing ng tanong, no? Sabi ko, bakit oras? Sir, siyempre 8 oras. Di 24 oras tayo, 3 shifts. Sir, mahal. Huwag niyo intindihin yung pera. Yung pera masusunog, yung pera mawawala, pero yung buhay ng tao hindi natin mababalik. Sabi ko, you have to put your thoughts and your mindset differently because this is a chaotic situation. Sabi ko, sige, 60 days, sasabihin ko sa taong bayan. Talagang sabi, 3 shifts kami. Nadali, 52 days. Galing. At even some dignitaries when it is being open, no? Kasi ginawa ko, in-open ko naman sa lahat. Kahit sino. Yun ang maganda eh. Hindi ka lang, Manileño lang. Hindi. Ang ano ko kasi, pati pagpababakunan nun, ang katwiran ko, ganito lang yan. May impeksyon kami. Pinagdamutan nyo kami. Pupunta kami dyan. Hindi magkakalat kami ng impeksyon. Pagbalik. Malinis kami. May impeksyon kayo dahil pinagdamutan namin kayo. Di babalik din naman sa amin. So it's a never-ending process. So it's a cycle. No? It's going to be a perennial problem. So kailangan whole of nation approach to eh. Wala nang boundary. Kung sinong gusto maproteksyonan, welcome kayo rito. Tapos walang toss gas. Yeah. Tapos may chicha pa sila, nakamenu. Nakamenu pa chicha. Ano menu A, menu B. Kasi chicken or beef? Ayoko naman sila uulit ng ulam eh. Kasi ang hirap magkaroon ng COVID eh. Psychologically, imagine mo. Yeah. Pati nag-hire kami ng maraming nurses and doctors. Then we put a 200 kilogram X-ray machine inside the facility in Manila COVID Field Hospital. Nadali ng 52 days. Awa ng Diyos. So, sa umpisa, pag-iisipin mo, siyempre,
may mga tao sa pamahalaan na nalilimitahan nila yung kanilang imagination. Yeah. But as a leader, kailangan minsan maging mahikero ka eh. You have to see what's behind the wall. Amen. Most people will see the wall. And leaders, kailangan maghanap ka ng hagdanan Yep. para maakyat mo yung bakod, para makita mo nung nasa likod. Ganun eh. Ano nga di ba? Sinasabi nila, it's the same energy to find an excuse or find a solution eh. Ay, sabi ng teacher ko nung araw, kapag ka gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pareho, yeah. At ang masakit dyan, yung mga naghahanap ng dahilan, nagtuturo sa iba. Correct. Yung most people who make excuses will point fingers to others. Mm-hmm. Alam mo, wala namang perpektong paggugobyerno. Pero wala talaga akong kabilib-bilib sa mga, sa pangkalahatan na, sa buong mundo na to, para walang politika. Yeah. Sa buong mundo. Wala akong kabilib-bilib sa politiko or public servant, if I may put that in right perspective, na ang sinasabi sa tao ay reklamo. Tao na nga nagre-reklamo eh. Tapos ang ibibigay din natin sa kanila, problema. We in the government, we took the job. Alam mo, pag kampanya, nako, Diyos ko, ipinapangako nga sa iyo, lupat langit eh. Lahat ng porbetyo, ipinangangako sa iyo. Aha. Makuha lang yung matamis mong oo. Bakit ba pagka naupo na, naghahanap na ng dahilan, kayso ganito, kayso ganyan. Alam mo, wala talaga akong bilib sa ganung gobyerno. Nakakalungkot. May mga taong ganun. No? Mas ituturo ang kakulangan nila sa ibang tao. Sila naman ang may poder. Right. You know, that's a sad story of public servant. Nung maupo ako, wala nga pera Maynila. Alam ng mga taga Maynila yun. But we never complain. Hindi ko tinuro yung sinundan ko. Yeah. Never. Sinabi ko lang, ito katatayuan ng lungsod. That's it. Tiklop na lamesa. Hanap na tayo ng paraan. Mm-hmm. Awa naman ng Diyos. Alam mo pa ako, kahit ako pag minsan mumuni-muni ako. Tingnan mo pa ako. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, Yeah. Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. All 15-story, 20-story in-city vertical housing program, katulad ng sa Singapore. Yep. Done during the pandemic. Tapos, Corazon Aquino Hospital in Baseco. Tapos yung Basec Community Townhouse. Pandemic din yan, ha? Pandemic to lahat. Wow. Lahat to nangyari. Manila Zoo. Tapos yung... Wait, rehabilitation of Manila Zoo. Yes. Okay. Tapos yung... napabalita nga mukhang... Anyway. Ayoko na mag-sad story na ano lang. Total, past tense naman itong pinag-uusapan natin. Tapos, 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. With MRI machine, CT scan machine. 6 na operating table, operating room. Dati isa lang operating Pila-pila room. ngayon. Pila-pila. Kaya pag nasaksak ka, teka, lagyan mo muna, nyanga mo muna yan. Hintay ka lang, Brad. I mean, metaphorically speaking. Tapos, school, Manila Science, 10-story fully air-conditioned. Gymnasium, classroom, auditorium, Magsaysay, Albert, Rosauro Almario Elementary School. Tapos yung Bitas, Slaughterhouse. Tapos so yung mga residences, hospital, school, lahat yun. So tinuloy pa rin ang development ng mga project in spite of the pandemic. Kumbaga simultaneously happening. Nangyayari. Oo. Salamat sa Diyos, salamat sa mga financial institution. Kahit hindi kami bankable, when you look at the records of the City of Manila, kaya nga nagulat din ako sa Land Bank saka sa DBP. Yung Land Bank and DBP na yan, ang pag-aari din yan, gobyerno. Kaya katwiran ko lagi dyan,
kako, itong katawan, ito yung gobyerno. Ito yung nasa kanan ko, national government. Yes. Ito yung pakete niya. Ito yung local government. Naglipatan lang ng pera yon. Gobyerno sa gobyerno rin makikinabang. Ang maganda lang nun talaga, lumuwag. Kaya natuloy namin. Sino mag-aakala na magkakaroon ng mataas na inflation? Di ang laki na natipid ng mga taga Maynila. Bakit? A peso spent today is better to be spent today than the same peso that you're going to spend tomorrow. Because inflation will catch up. Imagine mo, nagmahal lahat ang bakal, semento. Yes. Pati ba sa Manila nagtaas din? Of course. Dito, di ba? Inflation. 2.5? Kayo, 2.5, umabot kami ng 7. Wow. 6. Ngayon, nasa 4 pa kami. So imagine mo the cost of those buildings by the billions of savings. But now, may mga taong natutulog, buong pamilya nila, 2 kwarto. Noong nagkabaha, sila panatag, payapa. So alam mo yon, yung pag kumukuya-kuya-kuy ka sa ledgi, tapos napapaisip ka, sulit lahat yung puyat, pagod, hirap, na nairaos mo yung humigit kumulang 2 milyong Manileño at halos 3 milyon during daytime. Pag kumukuya-kuy ka sa ledgi at nag-iisip ka, are people grateful for what you've done? Or do you even care, or do you feel sad na... I'm just happy to be of service. And alam mo, dito sa Estados Unidos o sa amang bahagi ng mundo, nung nasa Anaheim ako, nagbulat ako yung mga matatanda. Gusto ko makita. Matutuwa ka talaga. Yung mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko. And, most of them would say, thank you. Thank you. Would appreciate yung nangyari sa Maynila. Even in the malls. Kahit dito, sa elevator. Sa Maynila, ang masarap lang... Ito naman ipinagpapasalamat ko sa mga batang Maynila. Nowadays, when I go around the city, ewan ko kung napanood mo yung mga lagi nagba-viral na bumalik ka na. Yeah, that's, siyempre nakakataba ng puso yun. Sa totoo lang, mga kababayan. Natutuwa naman ako na-appreciate ninyo yung maliit nating effort na mairaos tayo, maitawid tayo sa pandemya, na yung pangarap natin walang magutom sa pandemya. At lahat nung naipangako ko, kasi yan pa ako lahat ng ikinuwento ko sa yung programa na ginawa habang may pandemya, lahat yun ay pangako ko sa taong bayan. During the campaign? During the campaign. Yung sinabi kong dadaling ko ang Makati sa Maynila. Metaphorically, and we will duplicate what happened to Singapore sa atin. Those are the things that linis that. Yeah. Oo nga, kalungkot nga pero... So what are you gonna do? Para layup lang, no? Well, I'm really sad. I'm really sad. Nalulungkot ako kasi unang-una, siyempre, napagbigyan ko naman na sila ng pagkakataon. Tsaka mahal ko yung mga nakaupo dyan Yes. Mga supposed to be trained sa atin. Whether they are congressman, may mga congressman nga dyan, leader pa lang natin sa community. Pinatakbo natin konsihal, nanalo. Pinatakbo natin congressman, nanalo. Tapos yung magkakapatid, nandiyan na sila lahat. Right. Kumbaga, kompleto na sila lahat. Mahal na mahal ko kasi si Boss Danny. Kaya binigyan ko na sila man ng pagkakataon na sila naman. Siyempre, kung sila'y nagbuti o hindi nagbuti, hindi ako ang para humusga. Correct. Taong bayan naman ang nakakaalam kung ano yung dapat nilang gampanan. Nalulungkot tayo. Napagbigyan na sila. Sama-sama na nga sila ngayon lahat. Kompleto na sila lahat. Have people asked you your opinion, like from government? Have they reached out? No, yes, maybe. A lot of people.
pati yung mga taga Maynila. So that's a question, di ba? But now you are private citizen, Isko. Okay? Mayor Yorme. As a private citizen, after being in public service for what, 2 decades? More than 2 decades? 24 years. 24 years? Tumanda ako sa gobyerno. Di ba? Kalahati nga ng buhay mo. Kalahati ng buhay ko. Are you missing it? Well, alam mo, mahal ko yung mga taga Maynila. Una, salamat sa Diyos. Dahil ako pinanganak, walang magulang na vice mayor o mayor o politiko. Ang tatay ko si Butete, si Joaquin. Butete pangalan niya sa Pier 8. Nanay ko si Chayong. Solon tagapagmana ako ng malaking bulubundukin sa tundo. Smoky Umuusok Mountain. pa. Pero kahit na ako'y mag-isa, dahil sa Diyos at taong bayan ng mga tagalungsod ng Maynila, narating ko yung kinalalagyan ko. Yeah. Kaya kung pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, talagang sinagad-sagad ko. Dahil mahal na mahal ko yun. Kaya binigyan ko ng pagkakataon yung mga anak niya lahat. Right. At yung grupo namin. Lahat yan. Sa tulong ng mga taga Maynila. Ngayon, siyempre, Paco, hindi naman siguro masama kung lingunin ko muli yung taong bayan. Hindi naman siguro masama na dinggin ko yung panawagan nila. Kung ikinagagalit yun ng ibang politiko, hindi ko naman kasalanan na hindi kayo nagtrabaho. Mm-hmm. Hindi naman maghahanap ang tao kung ginampanan ninyo ang tungkulin ninyo sa mamamayan. Ako, yun ang paniwala ko. Ngayon, kung ang pagtugon ko sa panawagan ay kasalanan sa mga politiko dahil sa mga personal lang nilang interes at mga political alliances lamang ang iniintindi nila. Ay di bali na magkasala ako. Basta ang importante, yung taong bayan, hindi ko pwedeng kalimutan. Sila ang gumawa sa akin. Diyos at tao. I owe it to them. So, sa akin lang, hindi naman siguro kasalanan lumingon din ako sa mamamayang tumangkilik sa akin. Yun ang tingin ko. Pinagtatampo ng ibang politiko. Lalo na yung mga politika nila. Siyempre sila, hindi mo naman masisisi. Pangarap din nilang lumaki sa politika. Mm-hmm. Ay siyempre, ako yung Almoranas. Kaya kung bakit nanggagalay iti yung mga magkakasamang alyansa. Pero di ba dapat ang mahalagang pinag-uusapan dito yung katayuan ng tao? Which is yung kabutihan ng tao. Which is the reason why you're actually in service. That's why. Hindi yung pakisama sa kapwa politiko lang. Pwede ka naman din tumanaw ng utang na loob sa ibang pamamaraan. At yun naman kaya kong gawin. Nagawa ko nga sa kanila sa politika. Kaya ako sabi ko, siguro darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Pinakikinggan ko yung damdamin nila. At balang araw, magdidesisyon din tayo. Pero ni minsan, sa totoo, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan ng lungsod ng Maynila. Sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor o politiko o mayor o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yun. At lilingunin ko yun habang buhay. Mano pa kung sila, sa tingin nila, sila ay napabayaan. Pakiramdam nila, hindi sila kinalinga.
Sabi ko nga si Paco, mahirap maging mahirap. Kaya ang sandalan ng tao, pamahalaan. Yun, tingin ko, kailangan kong tupdin yun. Kailangan kong dinggin yun. Pagdating ng panahon. Because lahat ng katatayuan ko ngayon ay kaloob nila. Bagay lang naman siguro ang suklian ko yung mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ladies and gentlemen, Mayor Isko Moreno. Dami pa pag-usapan at tagal namin di nakita, pero this is probably the first of many. And if you're from Manila, please put your comments in the comments below. Isang thumbs up, 2 thumbs up, hanggang 1,000 thumbs up. Paramdam natin kay Yorme. Thank you. Manila, God first. Amen.